Apo, sir, isa na lang. So sigurado magko-convene kayo sa impeachment court sa... Yun ang gusto ko at yun ang plano ko. At yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo at kay Speaker Romualdez. Sir, paano daw kung today may mga senador na mag-motion na simulan nyo na yung impeachment process? Pagbobotohan yun at pagpapasahan ng plenaryo. So sure, sir, na once filed ay mailalagay siya sa agenda at matatakal today? Once filed ang ano? Pag once filed po yung reso. Anong reso? Yung resolution on de facto dismissal. May proseso yon. If a file, ibabasahin, kailangan basahin, hindi filing lamang. Parang yung impeachment lang yan. Hindi porkit final, ay yun na yun. Dapat pag-file, i-refer sa order of business. Sa kasong ito, kung resolution yan, Committee on Rules. At Committee on Rules, i-report out naman yun. Yun ang proseso. Pansinin nyo, bago kami mag-adjourn, nag-approve kami ng, ang tawag ng iba yung Miss Universe resolutions, yung mga commending. Lahat yun, nire-refer sa rules yun pag-file. Binabasa, nire-refer sa rules pag-file. Ang rules, nire-report out, pagbobotohan sa plenaryo. So, yun din ang proseso nun. Ang rules ay isang komite na magpapasya base sa membership ng komite, majority and minority. Sir, si dating Senate President Franklin Drilon, sabi niya, message niya sa mga senador ngayon, sabi niya, my message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Ulitin ko sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko saan galing? Oo, pero pinirmahan ba niya? Pero sabi ni Senator Amy, group effort daw yun. May mga hindi ko kaya magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niyo yung tanong kaugnay niyan sa kanila. Pero hanggat hindi yan na ipa-file, walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Sir? Yung position nyo pa rin, pwedeng pagbotohan ng Senado kung magkukonvene kayo. Lahat ay pwedeng pagbotohan ng Senado. Hindi ko posisyon yon. Rules ng Senado yon. Halimbawa, pinagbotohan ng Senado yung pag-dismiss functus officio ng ERAP impeachment trial. Senado yun hindi ng court. Dahil ayaw nang magpakita ng prosecutors. Pinagbotohan ng Senado nang walang trial yung pag-dismiss sa impeachment complaint laban kay Mercy Gutierrez na dating ombudsman. Motion din yun, pinagbotohan, dahil nag-resign siya. Hindi ba? Pinagbotohan ng Senado nung corona impeachment kung susundin ba o hindi ang TRO ng Korte Suprema. Nagpasa ang Senado noon na sundin. Di ba? Lahat naman ito dadaan sa botohan. Ulitin ko lahat ng ginagawa ng Senado dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski tagapangulo pa ng Senado na hindi sang-ayon ng isang miyembro, maaaring questionin dito sa plenaryo at magbotohan din kung sakasakali. So, Sir? Ng mga kasamahan ninyo, automatic na yun dapat. Ganyan ang posisyon nila, Senator Ruben Gatchalian, Senator Jinggoy, Coco, Risa, and others. Pwede naman na ang pagkukonvene nyo, automatic kasi nakalagay na yun sa Constitution. Hindi na kailangan Ulitin ko lahat ng ginawa noong nakaraan pinagbotohan. Wala namang nagreklamo. Unawain na natin, ito ay highly politically charged na paksa. Maraming pumapabor sa impeachment, marami ring tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara, maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. So asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinion kaugnay niyan. Pero anumang opinion niyan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nagkataong nakaupo doon, buong laya kung bibigyan ng sinumang miyembro na magsalita at sabihin kung anong ninanais nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay na gagawin namin tulad ng nakaraan. Wala namang pagbabago. Sir? Hindi ko sinasabing pagbobotohan para hindi sumunod. Maling tanong yun. That is an unfair question to say the least. So, I'm simply stating a fact that everything we do in the Senate, even in the House, is put to a vote. Sir, may ginawa pong
May ginawa pong schedule si Senator Tolentino Nakita ko nga. Yung 19, pwedeng matapos in 19 days yung impeachment trial. Nasagot ko Kaya na kanina ba? yan. Yan ay isang paksa na dapat pagpasa ng impeachment court kapag ka na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may presentahin ko nilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sang-ayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasyahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. At saka sir, sinabi po pareho ni Senator Pimentel at ni Senator Risa na kaya in 1 hour tapusin yung convening ng impeachment court. Oo naman. Oo naman. Kasi magsusumpaan lang naman yan eh. So, Kayo naman, ngayon pa nga lang, hindi pa kami nag-convene ng impeachment court. Ang dami ng debate. Asahan nyo bago magsimula yan, ang daming gusto magsalita at debate. Hindi namin matatapos. Lahat ng natapos namin itong nagdaang mga araw. Sa katunayan, di ba nung isang linggo, umabot na magtatatlong oras yung debating manifestation lamang kaugnay nito bago pa nga namin magawa yung iba. Klaro naman na lahat gustong magsalita kaugnay nito na gusto ko mabigyan ng panahon at pagkakataon. Tinapos lang nga namin yung trabaho namin kaugnay sa mga hinahabol na panukalang batas. Hindi rin ito ang unang beses na ginawa ito ng Senado, ha? In fact, ginawa ito ng Senado bago mag-adjourn noon ng Oktubre, ni hindi pa nga sinidye. Hindi tinigap ang isang impeachment dahil may mga batas silang ginagawa. Nung taong yon yung budget lamang nga. Hindi pa sinidye adjournment. So, wala kaming hindi sinusunod na president o ginawa ng Senado sa nagdaang panahon. Pero sir, hindi ba naiwasan sana yung mga debate kung nasimulan na agad yung impeachment process? Hindi naman kami takot sa debate dahil the Senate, like Congress, like the House, is a deliberative body. That is what we do. We debate, we argue, and then we vote. The Senate should not shirk from that responsibility. Hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya ang malayang debate. Kayo naman, okay lang yun. Bahagi yon ng malusog na demokrasya kung sakasakali. Pero nangyari sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Sabi nino, Senator Alan, and then maging Senator Coco. that is the burden of leadership, I guess. Bahagi yan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo. Imbis na, kung sakasakali, tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So are you not affected, sir, considering na ang daming criticism sa Senate, lalo na ho sa inyo as Senate President? Again, ang timeline ko ay hindi kasama yon sa social media, kaya payapa ang buhay ko. Sir, si Senator Soto, parang biniblame kayo sa hold-up ng impeachment trial. Wala naman tutukan na hold up. Tapos dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, nirefer sa Committee on Rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwhack. Alam ko kung pinundanas ko ng tama. Binushwhack ko daw ang impeachment. Tinignan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng bushwhack. Attack by surprise from a hidden place. Inatake ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Sorpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang-ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan, pero hindi naman siguro rason yun
para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. I look forward to welcoming him in the 20th Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet on these matters, because I reiterate my earlier position. All of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of. Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasyahan ng susunod na Kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba to, ayaw na nila. Tulad lamang ng ERAP impeachment trial. Nagpasya ang mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag-walkout sila at hindi na bumalik. Naalala nyo? Pero, nangyari ang EDSA, natanggal, so wala nang dahilan pa para bumalik. Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin yun, lalo na sa pagpasok ng bagong Kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. SP, good morning. Dexter Ganiwi po ng Abante Radio. Yes, sir. May mga binabanggit, SP, na yung inyong hakbang na itawid sa 20th Congress, ang impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na Kongreso dahil maraming mga senador ang gusto din itawid dito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panayang sabi ng impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba niyo itong nakarang 2 linggo? Pinag-uusapan ko lang yung mga panukalang batas na nais naming ipasa at ihabol at itong kasalukuyang impeachment. Haharapin ko ang mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na ang kongresong ito. Walang kinalaman anumang pagpapasya namin ngayon. Anumang pagpapasya at posisyon ko ngayon sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado. Talking about 20th Congress, SP, mayroon daw gentleman's agreement between you and Senator Tito Soto? Sabi nino? From the sources from Ikaw naman, may hirap naman mag-sources. Sabi nino, dahil wala akong alam na ganyang uri ng kasunduan o usapan, hindi kami nagkakausap ni Senator Soto. Pero sir, Thank you, sir. intriga lang ba yun na may ino-offera na daw kayo maging majority leader, maging chairman ng Committee on Ulitin ko, Finance? sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon na tinahabol na panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabahong ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon, lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Sir, other issue. Matagal pa naman. Di ba kayo natatagalan pa? SP, sir. July 28 pa magre-resume ang Senado. Ano mang oo o hindi ngayon, pwede magbago bukas makalawa, lalo na pagdating ng isang buwan. SP, sir, sabi nyo nga pwedeng pagbotohan kung magko-convene kayo o hindi as impeachment court. So, paano yung scenario? Ibig sabihin, pag binasa yung articles of impeachment ng mga congressmen on June 11, sasabihin na ninyo na magko-convene kayo sa impeachment court maliban na lang kung may mag-object, ganun ba yun? Hindi ko So, paano sasabihin scenario, yun. sir? Tutuloy-tuloy lang kami, maliban na lang kung may mag-object o mag-motion. Hindi ako maghihintay. Hindi naman ganun sir. yun. So, ibig sabihin, Again, watch how we do things because that's exactly how we will do things still with respect to this. Wala namang pagbabago eh. Di ba, pagbukas na pagbukas, roll call, quorum, di ba? Tatawagin ng majority leader, magmo-motion siya, any objection, lahat naman yun, ganun eh. Now, at any point in time, pag may nagsabing objection, sasabihin ko, anong objection mo? Pag sinabi niyang ganyan and I move, may nag-object, magbobotohan. Pag walang nag-object, edi tuloy.